Alright, good morning mga kahungaw. Tara, samahan nyo kami. Pasyalat natin yung mga kanding natin sa bukid. Mga ilang araw na rin, hindi natin sila nakita. Kasi sige magulan dito ngayon. Kita nyo naman si kuya, oh. Maaga pa lang talagang maglalakad na para tignan yung mga alagad niya din sa bundok. Kita nyo naman dito, may ilog din. Minsan dito na nagpipiknik yung mga tao dito. Dito din sila naglalaba, naliligo. Masaya dito, walang gadget. Yun lang din, walang signal, kaya nga walang gadget, di ba? Medyo pahirapan ng pag-akyat kay ilog, tapos mabato. So, bali ito pala mga kambing na ito, sinubukan lang namin mga kaungaw. Nung una, 3 lang yung nakuha namin last year. Yung 3 yun, di namin naasahan na ganun na pala kadami ngayon kasi pinaalaga lang din namin. Yung nga sabi nila, kung di mo rin susubukan, di mo malalaman, di ba? Kaya, tara, pagpatuloy natin, sayang din naman. Dito naman banda mga kaungaw, kung nakikita nyo yung bandang kanan na yan na mga kahoy, yan yung sinasabi nilang rubber tree o goma dito sa bandang Mindanao. Isa din sa mga pinagkakakitaan ng mga tao dito kung maipon nila. Tignan nyo yung mga tao dito, sanay na sanay, may mga karga pa. Samantalang ako, nahihirapan. Yun, sa wakas nakarating na tayo dito. After na mga 20 minutes na biyahe natin. Hindi naman ganoon kalayo, pero yung daanan natin medyo pahirapan kasi hindi naman simentado, maputik. Kaya yun, tara. Ayan na yung mga alaga nating kanding, mga kaungaw. Pinauwi na ni Busing Biting kasi bigyan natin sila ng mga gamot. Mahirap ipauwiin ito minsan kasi iwa-iwalay yung bahay nila. Hindi pa kasi standard yung bahay nila. Siyempre, temporary pa lang naman. Baka yun yung susunod na project kung ano. Ipon-ipon konti, gawa tayo ng mas maayos na bahay. At ito naman si Brownie, bagong panganak, wala pang 1 buwan. Ganda kasi 2 yung anak niya, isang babae at isang lalaki. At kung yan yung nakikita nyo, yan yung mga bahay ng kanding. Dali kung tingnan nyo, hindi pa yan yung standard na bahay ng kanding kasi temporary pa lang. At dito na ngayon, bigyan natin sila ng gamot. Dahil wala tayong vet na makuha as personal, tayo muna ngayon yung vet ng mga hungaw. Okay, mag-alala, nag-research man din kami kahit paano kung ano mga dapat ibigay sa kanila, tapos kung ilang dosage. Tapos ito, kung tignan nyo, wala na akong tsinelas kasi madulas dahil palagi to magulan dito sa amin. Hindi ko na may pakita kasi yung pag-inject sa nila, kailangan 3 kaming humawak. Ito na lang yung ipapakita ko kung paano namin sila binibigyan ng pamorga. Ito kasi may iba't ibang klaseng pamorga. Yung ginamit namin ngayon is albendazole. Sa bunganga namin ni Direct ibigay sa kanila. Di gaya nung isa na ivermectin yun, kung hindi ako nagkakamali, na true inject. Ito din ayusin natin ng kainan nila para kahit paano kung magutom sila may kakainin sila. At syempre, kung may kanding, dapat may baboy din, di ba? Pero hindi sa amin yun, ha? Mga kaungaw, uuwi na tayo, pero bago ang lahat, hugasan muna natin itong motor na ginamit natin para hindi masira agad at kalawangin. Lalo na't sobrang putik kanina. At para ganahan din yung nagpahiram sa atin sa motor na ito. O nga pala, sa mga marunong sa kanding dyan, pwede kang mag-comment para mas madagdagan yung kaalaman namin. Kung may mga idea kayong pwedeng share sa amin,
na pwede namang i-adapt. Mas mainam na yung may nagsasuggest kaysa naman yung nagmamarunong tayo, di ba? So yun lang mga kaungaw, hanggang sa susunod ulit.